Tanghaliin po ay araw ng Huwebes, ika-16 ng Hunyo taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Agarang pagpapalaya sa mga political detainee, irerekomenda ng GPH. Hiling na extension ng Liberal Party sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Inaasang tatalakayin sa Comelec and Bank ngayong araw. Abu Sayyaf, wala pang deadline o humingi ng ransom money para sa bihag na Norwegian national. Pagsasampa ng kaso kina dating PNP Chief Alan Purisima at dating SAP Director Getulio Napeñas kaugnay ng Mama Sapano, pinagtibay ng Ombudsman. At wreckage ng bumagsak na Egypt Air natagpuan na. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, kabilang sa mga irerekomenda ng Government of the Philippines o GPH negotiator sa pagsisimula ng peace negotiations ng pamahalaan at CPP-NPA sa Hulyo ang agarang pagpapalaya sa mga political detainees. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Manatahali floor, sa pamamagitan ng isang joint statement at informal na kasunduan, itinakda na sa ikatlong linggo ng July 2016 sa Oslo, Norway ang pagpapatuloy ng formal na pagbabalik sa negotiating table ng peace negotiations ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines. Sa joint statement na kapwa pinirmahan ng incoming government peace panel at ng panig ng CPP, NPA, NDFP, nirerekomenda ng mga ito kay President-elect Rodrigo Duterte ang pagpapalaya sa mga nakabilanggong NDFP consultants at iba pang saklaw ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG upang makabahagi sa peace negotiations. Pangalawaya ang garanding pagpapalaya sa iba pang mga political prisoners ayon sa humanitarian grounds. Samantala, kabilang sa mga pag-uusapan sa formal peace talks sa susunod na buwan ang pagpapatibay sa una ng napagkasunduan ng pamahalaan at makakaliwa. Ganon din ang pagpapabilis ng proseso ng negosasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng timeline para maisapinal na ang usapin sa socio-economic, political, constitutional reforms at pagbigil sa labanan at disposisyon ng pwersa ng pamahalaan at makakaliwa. Sunod ay ang pag-update sa JASIG list, proklamasyon ng amnestiya para sa lahat ng political prisoners sa pamamagitan ng pagpapatibay ng Kongreso at pagpapatupad ng tigil putukan. Mula June 14 hanggang 15 isinagawa ang exploratory talks ng incoming government peace panel at NDFP sa Oslo, Norway na pinamagitanan ng Royal Norwegian Government. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Itinalaga ni President-elect Rodrigo Duterte si Attorney Salvador Panelo bilang Chief Presidential Legal Counsel. Mula sa Davao City, may report si Nel Maribohok live. Yes, Nel. Floyd, tinalaga ni President-elect Rodrigo Duterte si Attorney Salvador Panelo bilang incoming Chief Presidential Legal Counsel mula sa pagiging Presidential Spokesperson. Ayon kay Panelo, ito naman ang kanyang posisyon mula pa noong una at ang pagiging Presidential Spokesman ay pansamantala lamang gaya ng inanunsyo at ipinaliwanag sa naganap na pagpupulong kagabi ng incoming cabinet members at President-elect Duterte sa Maynila. Ngunit sa kabila nito, ayon kay Panelo, magsasalita pa rin naman siya kaugnay ng mga mahalagang issue. Si Panelo ay itinalaga bilang incoming spokesman sa kalagitnaan ng Mayo. Dahil dito, si Ernesto Abella na ang nakikitang tatayo bilang opisyal na presidential spokesman ni Duterte. Una nang sinabi ni Abella na siya ay nairekomenda ni incoming Communications Secretary Martin Andanar sa posisyon. At ito ang kanyang kauna-unahang posisyon sa pamahalaan bilang presidential spokesman. Floor? Nel Maribohok nagulat mula sa Davao City. Pinulong ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng kanyang gabinete sa PICC kagabi. Narito ang report ni Jericho Albano. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nung halalan, lumuwas si President-elect Rodrigo Duterte sa Maynila mula sa Davao. Ito ay upang tipunin at makipagpulong sa kanyang itatalagang mga miyembro ng kanyang gabinete. Sa mahigit 4 na oras na pagpupulong sa PICC, naging bahagi nito ang pagpapakilala sa iba pang mga incoming secretary ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ernie Abella, itinalagang tagapagsalita ni Duterte, simple, direct to the point at naging very encouraging ang pagpupulong. The whole meeting was basically just about hearing from
hearing from the various secretaries so that the incoming administration will be able to be more systematic and more coordinated, and the departments will not act as silos. Hinarap din nito ang bawat cluster sa kanyang appointees upang matugunan ang kanya-kanyang usapin. Mayroon pang nakatakdang isang pagpupulong si Duterte sa kanyang magiging mga kalihim dito sa Maynila. Isasagawa ito 1 linggo bago ang kanyang inaugurasyon. Natapos ang pagpupulong sa paghingi ng paumanhin ni Duterte sa kanyang mga taga-suporta dahil sa plano nitong simpleng inaugurasyon sa Rizal Hall ng Malacanang sa June 30. This imposition will not be fair to Leni Robredo, as the limited slots would restrict her prerogative to invite more guests and supporters, as a good number of the slots are to be allotted for members of Congress, judiciary, and to the diplomatic corps. Mas mainam na rin umano ang kanilang magkahiwalay na inaugurasyon ni Vice President-elect Leni Robredo upang maharap ni Robredo ang karamihan sa kanyang mga taga-suporta. 190 is left for the President-elect himself. Now, if you add to that Vice President Robredo's guests, hindi talaga kakasya. So it would give justice for the Vice President to hold her own inauguration para naman sa kanyang mga taga-suporta. Sir, when you say area... Jericho Albano, UNTV News Worldwide. Samantala, bago ang pulong sa kanyang gabinete, dumalaw muna ang incoming president sa burol ng Yumaong Bataan Vice Governor-elect Enrique Garcia. Narito ang report ni Joshua Antonio. Nagtungo sa burol ng Yumaong Bataan Vice Governor-elect Enrique Ted Garcia Jr. sa Bataan si President-elect Rodrigo Duterte kahapon ng hapon. Mag-alas 5 ng hapon ito dumating sa tahanan ni Garcia. Pagdating ni Duterte ay nagkaroon muna sila ng pribadong pag-uusap kasama ang mga anak at asawa ni Ted Garcia na nagtagal ng halos 15 minuto. Namatay ang 75 anyos na vice-gobernador noon lamang gabi ng Hunyo 13 habang ginagamot sa Makati Medical Center dahil sa sakit nitong liver cirrhosis. Matagal ring nagsilbi si Garcia bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Bataan sa Kongreso mula pa noong 1987 at gobernador mula noong 1992. Sa pagpanaw ni Garcia, hindi pa tiyak kung sino ang papalit sa kanyang posisyon sa pagka-vice governor ng probinsya dahil hindi pa ito natatalakay ng COMELEC. So ang problema doon sa 2nd division nakapending yan, wala pa resolution doon. Kung sakaling hindi dinina yon, uupo yung number 1 board member. Kung inapprove ng 2nd division yon, it will be si Maria Cristina Pangupa. Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Tatalakayin ng COMELEC Unbank ngayong araw ang hiling na extension ng Liberal Party sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cusare. Live. Victor. Floor, isang special session ang isasagawa ng COMELEC Unbank ngayong hapon kung saan inaasahang tatalakayin na ang kahilingan ng Liberal Party at ni Rojas na mabigyan ng extension sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Matatanda sa nakalipas na 2 sesyon ng Unbank, hindi natalakay ang request na ito dahil hinihintay ang rekomendasyon ng Campaign Finance Office ng COMELEC hinggil dito. Subalit kahapon, nagbigay na ng kanyang rekomendasyon sa Unbank si Commissioner Christian Robert Lim na siyang pinuno ng CFO. Nakasaad sa sulat ni Lim na hindi ito pabor na pagbigyan ang hirit na extension. Anya, malinaw na nakasaad sa Republic Act No. 7166 na ang deadline sa pagsusumite ng SOSE ay 30 araw pagkatapos ng halalan. Anya, hindi nakasaad sa nasabing batas na may kapangyarihan ng COMELEC na magtakda ng panahon sa pagsusumite ng SOSE, kaya papatak na gagawa ng amendment sa batas ang whole body kung magbibigay ito ng extension. Iit dinilim bago ilabas ang Omnibus Rules on Campaign Finance kung saan binigyang diin dito na non-extendable ang June 8 deadline, dumaan sa 3 public consultation ng naturang guidelines kung saan kasamang lumahok ang Liberal Party. Bukod dito nakasaad din sa Certificate of Candidacy na nangangako ang mga kandidato na susunod sila sa 30-day deadline sa pagsusumite ng SOSE. Ayon kay Lim, magiging unfair sa ibang partido at kandidato na sumunod sa deadline kung pagbibigyan ng hirit na palugit ng LP at ni Rojas. Ang rekomendasyon ng Campaign Finance Office ay kasamang ikukonsidera ng mga miyembro ng COMELEC Unbank sa kanilang magiging pasya sa hiling ng Liberal Party. Lord?
Victor Cosare, nagulat mula sa COMELEC. Nagbahagi naman ng pagkadismaya ang isang miyembro ng Liberal Party sa pagkabigo ng partido na magpasa ng SOSE ayon sa itinakdang deadline ng Commission on Elections. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin, live. Grace. Floor mismong isa sa mga stalwart ng Liberal Party ang nadismaya nang hindi makapagpasa ng Statement of Contributions and Expenditures ang Administration Party. Ayon kay Ifugao Representative Terry Bagilat, dapat sana ay maging ehemplo ang ELP sa pagsunod sa mga patakaran ng bawat ahensya. Gayunman, nilinaw nito na hindi naman ito pagpapakita ng pagsasabotahe ang hindi pagpasa ng ELP ng SOSE sa tamang oras. Aniya, dapat maging lesson ito sa partido upang hindi na maulit pa sa susunod na halalan. Samantala, sinabi pa ni Bagilat na hindi magandang halimbawa sa susunod na administrasyon kung hindi pagsasabayin ang inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte at Vice President-elect Leni Robredo dahil hindi ito anya nagpapakita ng unity. Sinabi pa ni Bagilat na base sa huling pagpupulong ng LP, mas pinipili ng mga natitirang miyembro nito na maging bahagi ng minorya sa Kamara. Ito ay upang magkaroon ng check and balance sa mga legislative measures na isusulong ng susunod na administrasyon. Flor? Maraming salamat, Grace Casin. Nag-uulat mula sa Quezon City. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala pa itong natatanggap na deadline mula sa Abu Sayyaf sa pagbibigay ng ransom para sa bihag nitong Norwegian national. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento, live. Dante! Yes, Lakay, buenos tardes. Lakay, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na may panahon pa sila upang mailigtas ang iba pang mga bihag ng Abu Sayyaf Group. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, may ginagawa na silang panibagong hakbang upang mapaigting ang kanilang operasyon nang masupil ang teroristang grupo. Naniniwala rin ang AFP Westmencom na hindi pa pupugutan ng AFP ang natitira nilang bihag na Norwegian national na si Jartan Stad dahil wala pang hinihinging ransom money ang grupo sa palit ng kalayaan nito. Nakagawian na rin ng grupo na mag-post sa social media ng video kapag magtatakda na ng deadline sa pagbibigay ng ransom o pagpugot sa biktima. Sa intelligence report ng AFP, nasa maayos na kalagayan ang mga bihag. Bagaman on the move ang mga ito dahil sa military operation sa Sulu. Bagaman ginagawa ng militar ang lahat upang ma-rescue ang mga bihag, aminado silang nahihirapan din ang tropa lalo't hindi lahat ng residente ay nakikipagtulungan. May sympathizers, paumano at mga kamag-anak ang grupo na nagkakandong sa kanila laban sa mga militar. At yan po ang update mula sa Zamboanga. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-uulat mula sa Zamboanga City. Moral booster sa mga tauhan ng Anti-Illegal Drugs Group at Criminal Investigation Division Group ang gagawing pagsama ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa mga operasyon laban sa krimen at illegal drugs. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan, live. Leia! Magandang tanghali sa Ilacay. Kasama nga sa mga malalaking operasyon ng Anti-Illegal Drugs Group at Criminal Investigation and Detection Group, si incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Ikinatuwa naman ito ng mga operatiba at sinabing nakatataas ng moral para sa kanila ang pahayag ng susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay CIDG, National Capital Region Chief Police Senior Superintendent Ronald Lee, gaganahang magtrabaho ang kanilang mga tauhan, lalo na kung makasasama nila si General Bato sa malalaking trabaho laban sa krimen at illegal drugs. Maging ang direktor ng AIDG na si Police Senior Superintendent Manolo Ozaita ay sinabing wala namang malalabag na batas kung sasama sa ground upang mag-operate si General Bato dahil siya naman ang may control sa pamahala sa buong organisasyon, administratively at operationally. Sinabi din ng mga ito na sanay sa operasyon si General De La Rosa kaya't hindi naman ito magiging pabigat sa kanilang mga operasyon. Kaya naman, ang pambansang pulisya nag-iisipan ng dagdagan ang security ni incoming PNP Chief Ronald De La Rosa kung kinakailangan. Tinuwala din aniya silang gamay ng kanilang susunod na pinuno ang mga taktika sa operasyon kaya't malakas ang loob nitong sumugod laban sa mga kriminal at sindikato ng droga. Balik sa Ilacay.
Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Kinipirma ng Ombudsman na sasampahan ito ng kaso sina dating PNP Chief Alan Purisima at the Special Action Forces Director Getulio Napeñas kaugnay ng mamasapanong incident. Mula sa Office of the Ombudsman, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Ipinag-utos na nga ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang pagsasampa sa Sandigang Bayan ng kasong graft at usurpation of authority or official function laban si dating PNP Chief Alan Purisima at dating Special Action Force Director Getulio Napeñas. Kaugnay ito sa nangyaring mamasapan na operation taong 2015 kung saan 44 na sundalo ng Special Action Force ang namatay sa engkwentro sa mga rebelding grupo. Maliban sa criminal cases, makaharap din sina Purisima sa administrative liability dahil sa grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interests of service. Dismissal from office sana magiging parusa sa mga respondents, pero dahil natanggalan sa pwesto si Purisima sa PNP noong June 2015 at nagretiro na rin si Napeñas sa staff noong July 2015, ipinagbabayad na lang sila ng Ombudsman ng alternative penalty na katumbas ng kanilang 1 taong sweldo. Hindi na rin sila maaaring makahawak ng posisyon sa gobyerno at hindi na rin makakakuha ng retirement benefits. Sa order na galing ng Ombudsman, sinabi nitong dininay na nila ang motion for reconsideration na inihain ng mga respondent. Paliwanag ng Ombudsman, nilabag ni Purisima ang chain of command ng Philippine National Police dahil sa kanya naging partisipasyon sa execution of Oplan Exodus sa mamasapan ng Maguindanao sa kabila ng suspension na itinataw sa kanya ng Ombudsman noong December 2014 at sa cease at desist order na inisyu ni dating OIC PNP Chief Leonardo Espina laban sa kanya. Damay din sa kaso si Napeñas dahil sa kanyang naging koordinasyon at pakikipag-usap kay Purisima kaugnay ng operasyon. Bagaman kasama si Pangulong Benito Aquino III sa mga inireklamo sa Ombudsman kaugnay ng mamasapan ng operation, inabsuelto siya ng Ombudsman dahil anya sa kawalan ng sapat na ebidensya para sa posibleng criminal o administrative liability niya sa insidente. Sakay? Maraming salamat, Joyce Balancio. Nagulat mula sa Office of the Ombudsman. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, ilulunsad bukas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang website para sa mga hindi nababayaran traffic penalty ng mga motorista. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hoxon. Live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Flor. Mari nang makita sa isang website ang status ng mga hindi nababayarang traffic penalty. Bukas ilulunsad ng MMDA ang e-license, isang online database na maglalaman ng lahat ng mga traffic violation ng isang motorista. Gamit ang internet browser, magtungo lamang sa www.mmdaelicense.com at i-type ang inyong license number at makikita na kung ikaw ay mayroong mga nakabinbin na traffic violation na dapat bayaran sa MMDA. Para naman sa mga walang internet, pwede ito maberipika sa pamamagitan ng pagte-text ng license number sa 3456. I-type lamang ang MMDA space, license number at i-send sa 3456. Makikita rito ang detalye gaya ng oras at lugar ng paglabag at kung magkano ang multa. Maaari ding i-print ng motorista ang payment stub ng traffic violation. Makikita rin kung nabayaran na ang multa. Maglalaman rin ang website ng mga impormasyon sa No Contact Apprehension Policy. Dati, ibinibigay lamang ng MMDA sa LTO ang listahan ng mga pangalan na hindi pa nakabayad ng multa upang mapigilan ng mga ito na mag-renew ng lisensya. Sa madalas na pagkakataon, maraming mga motorista ang nagugulat na lamang sa dami ng kanilang violation kapag nagre-renew ng kanilang mga lisensya sa LTO. Kung mabayaran na ang multa, doon pa lamang aalisin ng LTO ang pangalan ng isang nakaalarmang motorista. Sa pamamagitan ng website, mababawasan na ang mga tumatawag sa MMDA nagtatanong hinggil sa kanilang mga traffic violation. Lord? Mon Hoxon, nagulat mula sa Quezon City. Pababa pa rin ang water level sa Angat Dam kahit pa nagkakaroon na ng mga pagulan. Alamin natin ang detalye nito at ang lagay ng panahon kay Ray Pelayo. Ray?
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Wala pa rin pong namataan ng pag-asa ng bagyo na nasa palibot ng Philippine Area of Responsibility. Subalit ngayon po ay apektado pa rin itong southwest monsoon o amihan, yung dulong Hilagang Luzon. Ang pinaka-forecast po ng pag-asa para po sa mga susunod na oras, makakaranas pa rin po ng partly cloudy to cloudy skies at may mga chance na meron pong mga rain showers and thunderstorms o mga pag-ulan, bigla ang mga pag-ulan sa ilang lugar, lalo na po mamaya pong hapon o kaya po ay gabi. Ang temperatura naman po sa Metro Manila, maaari pong mabot ng mga 33 to 34 degrees Celsius, yung maximum na po yan, at gayon din po sa ilang lugar sa ating bansa. Sa ngayon po, yung level naman ng tubig sa may Angat Dam as of 6 a.m., 182.13 meters. Patuloy pa rin po itong bumababa. Bagamat may mga pag-ulan pong naranasan sa lugar, sa area po ng Angat Dam sa Bulacan, subalit hindi po ito sapat upang mapataas pa yung level ng tubig dyan. Pero ayon sa Pag-asa, sapat naman po yung ating reserbang tubig sa Angat Dam hanggang sa magkaroon po ng mas maraming mga pag-ulan sa lugar na yan. Ang supply po ng Metro Manila, malaking bahagi, mga 97% ay nanggagaling po sa Angat Dam, kaya po napakahalaga na ma-maintain po yung level ng tubig dyan para po sa domestic use ng Metro Manila. At ayon po sa NWRB, patuloy din po nagpapakawala ng tubig para naman po sa irigasyon, galing din po dyan sa may Angat Dam dahil cropping season na po sa mga panahong ito. Yan ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Ray Pilayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Sumailalim sa seminar ang mga magulang ng mga estudyante kung paano maghanda ng masustansyang baon ng kanilang mga anak sa isang paaralan sa Quezon City. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano, live. Yes, Joan? Flor, sa datos nga ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, lumalabas na malaki ang itinaas ng kaso ng obesity sa Pilipinas. Mula sa 16.6% noong 1993, tumaas ito sa 31.1% noong 2013, kung saan 5% ng mga ito ay mga batang edad 5 hanggang 10 taon. Dahil nga dito nangangamba ang Eco Waste Coalition, kaya naman inilunsad nito ngayong araw ang kanilang back-to-school program na may temang Healthy Baon, Healthy Bata, Healthy Eskwela. Gawa ang programa kanina sa Santo Cristo Elementary School, kung saan tinuruan nga ang mga magulang at estudyante kung ano-ano at papaano maghanda ng masusustansyang pagkain na maaaring baunin ng mga bata sa pagpasok nila sa eskwelahan. Ilan nga sa mga pagkain ipinakita ng Eco Waste Coalition ang burger patty, pancake, lumpia na gawa sa kamote, kalabasa, carrots at dahon ng malunggay. Iprinisinta rin ang ilang sample ng masusustansyang inumin gaya ng malunggay, kalamansi, tanglad at talbos ng kamote juice. Pabor naman ng Eco Waste Coalition sa panukalang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa junk foods. Ayon nga kay Ms. Aileen Lucero, ang isa sa mga tagapagsalita ng grupo, malaki ang maaaring maitulong nito upang maiwasan na ang pagkain ng junk foods ng mga bata. Panukala pa ng grupo, sakali mang maaprobahan ang mas mataas na buwis, makabubuti na magamit ito sa pagbuo ng mga programang makatutugon sa malnutrisyon tulad na lamang ng mga feeding program. Flor? Joan Nano nagulat mula sa Quezon City. Binatikos na isang grupo ng mga kabataan ang Oplan Rodi. Mula sa Pasay City, may report si Darlene Basingan, live. Yes, Darlene. Yes, Flor, hindi nga pumabor ang isang grupo ng mga kabataan sa ipinatutupad ng mahigpit na curfew sa ilang lugar sa bansa na tinaguriang Oplan Rodi. Ayon sa grupong samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK, hindi sinasalamin ng Oplan Rodi ang realidad at tila ibinabalik lamang anya nito ang panahon ng martial law. Paliwanag ng SPARK, hindi na ikonsidera sa pagbuo ng mga City Council resolution tulad na lamang ng Oplan Rodi ang mga malalaking pagbabago sa lipunan. Tila kapareha din anya ito noong panahon ng martial law dahil sa ginagawang pag-check ng mga pulis ng identification cards ng mga nahuhuling lumalabag. Nanawagan ng grupong SPARK na itigil muna ang Oplan Rodi hanggat hindi nga nakukonsidera ng mga city councils ang ilang pagbabago sa lipunan at hanggat hindi pa nasisiguradong maililigtas sa mga kabataan laban sa posibilidad ng human rights abuses ng mga law enforcer. Naniniwala ang grupo na kung magpapatuloy man ito, dapat mga social worker o PNP Women and Children's Protection Group ang magpapatupad at mangangasiwa ng naturang operasyon. Para anya malayo sa posibilidad nga ng human rights abuse mula sa mga otoridad ang mga batang mahuhuling lumalagbag sa curfew. At yan muna ang latest mula Pasay City. Balik sa iyo, Flor. Darlene Basingan, nagulat mula sa Pasay City.
At sa ibang mga balita, may mga pagbabanta nang natatanggap ang mga opisyal ng barangay sa Malate, Maynila dahil sa pagpapatupad dito ng kampanya laban sa mga kriminal. Narito ang report ni Benedict Galasan. Dahil sa sunod-sunod na operasyon ng mga otoridad sa panghuhuli ng mga lumalabag sa Ordinance Number 5555 ng City of Manila, nakatatanggap na ng mga pagbabanta ang ilang opisyal ng barangay sa Malate, Manila. Ayon kay Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT President Kagawad Jet Fabian, marami silang nasasagasaan sa operasyon kaya maraming nagagalit sa kanila. Text message po ko lang po. Ano yung sinasabi sa tao? Yun, tigilan na nga rin yung ginagawang ganito na anti-criminality campaign. Ay wala silang dapat na ikatakot. Nakahanda ang Arellano PCP, ang personnel namin para tulungan sila. Hiniling din ni Fabian ang suporta ng city government sa mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa. Kahit service na multicabo na medyo bago-bago, yun lang naman po sa akin. Kung tutusin naman po, may sapat na pondo po ang City of Manila. So tingin ko po, sana umayuda naman po sila. Yun lang naman po sa akin. Nakikita nyo naman po, siguro kung mas magandang pagtulong-tulungan po to, mas magiging maganda po epekto nitong anti-criminality campaign. Kagabi, mahigit 20 tao ang hinuli at dinala sa Arellano Police Community Precinct dahil sa paglabag sa curfew, drinking in public place, illegal gambling, walang pang-itaas na damit, natutulog sa kalsada at may dalang patalim. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. Tulong muna, bagong balita! Responde ang UNTV News and Rescue Team sa aksidente sa motorsiklo sa Quezon City kaninang umaga. Nagbabalik si Benedict Galasan. Nakadapa at halos hindi gumagalaw ang motorcycle rider na ito. Nandat na ng UNCV News and Rescue Team sa Roosevelt Corner, Quezon Avenue, Quezon City, pasado alas 10 kaninang umaga. Ayon sa mga nakakita, bumangga sa isang jeepney ang rider na kinilalang si Jefferson Gutierrez, 24 anyos, subalit hindi huminto ang jeep. Nagtamo ng mga sugat sa balikat, kamay, tuhod at noo ang biktima na kaagad nilipatan ng paunang lunas ng News and Rescue Team. Isinakay na sa ambulansya at dinala sa Quezon City General Hospital si Gutierrez. Tinawagan din ng grupo ang mga magulang ni Jefferson upang maalalayan siya sa ospital. Hawak na ng Quezon City Traffic Sector 1 ang insidente upang matukoy kung sino ang driver ng jeep na tumakas pagkatapos ng pangyayari. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. Ang dalawang lalaki matapos na pagbabarilin sa Quezon City kaninang madaling araw. Narito report ni Renante Ponte. Dead on the spot ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa San Isidro Street, Barangay Holy Spirit sa lungsod ng Quezon bandang alas 12 ng hating gabi. Nakilala ang mga biktima na sina Edward Narvarte alias Dondon, 38 anyos, at si Jerome Milan alias Ilong, 35 anyos na residente sa naturang lugar at pawang mga construction worker. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nakatambay sa tindahan ang dalawang biktima nang bigla silang pinaputukan ng baril ng mga hindi kilalang lalaki mula sa nakaparadang puting van. Hindi kami pa nakakalayo, may tawag sa amin sa radyo na mayroong barilan dito, kaya bumalik kami agad. May isang van na walang plate number, kulay puti, yun lang ang dumaan doon. Ayon naman sa asawa ng biktima, wala naman siyang alam na nakaaway ni Edward, ngunit ayon sa ilang residente na tumanggi nang humarap sa kamera, gumagamit umano ng bawal na droga ang magkaibigan na biktima. Na-recover sa crime scene ang 14 na basyo ng 9mm na baril. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga sospek na nasa likod ng pamamaril. Reynante Ponte, UNTV News Worldwide. Nakita na ang wreckage ng Egypt Air Flight 804 na nawala sa Mediterranean Sea noong May 19. Sakay ng aeroplano ang 66 na pasahero nang mawala ito. Sinabi ng Egyptian government na tukoy ng Deep Ocean Search Vessel ang lokasyon ng wreckage pero hindi pa masabi kung anong bahagi ng aeroplano ang natagpuan. Sinisikap ng mga otoridad na ma-recover ang flight recorder ng aeroplano dahil mag-expire na ito sa June 24. Na
ng Department of Education ang kahilingan ng mga magulang ng mga high school student na magtayo pa ng karagdagang silid-aralan sa Gregorio Crespo High School sa Cabiao, Nueva Ecija. Narito ang report ni Grace Doctorero. Sinimulan na ng Department of Education ang konstruksyon sa 15 silid-aralan sa Gregorio Crespo High School sa Barangay Entablado sa Cabiao, Nueva Ecija. Ayon sa DepEd, isang barangay sa mahihirap na lugar sa lalawigan kaya nagtayo sila ng mga classroom sa kahilingan na rin ng mga magulang. Marami ang mga bata dito, mga magsisipag high school, karamihan sa kanila hindi nakakapunta sa bayan dahil mahirap na lugar ito at sa pagkakaroon ng high school na ito, hindi sila mawawalan ng pagkakataong magkapasok. Makakatipid ng mga mag-aaral at makakasigurado tayo na malaking porsyento ang tutuntong sa sekundarya, paaralang sekundarya. At hopefully magkaroon tayo ng senior high school dito. Ikinatuwa naman ng mga magulang ang proyektong ito ng DepEd dahil makakapag-aral na ng diretso at mababantayan ang kanilang mga anak. Malaking tulong sa mga bata, una, pangalawa sa magulang dahil nga mababawasan na yung pagbibiyahe at yung gastos, makakatipid yung magulang at saka baka yung pati yung mapunta sila sa masamang bisyo maiwasan na dahil andito lang, halos kapitbahay na lang. Sa ngayon sa Entablado Elementary School muna nagkaklase ang grade 7 students habang ginagawa pa ang kanilang classroom. Kasamang Nueva Ecija News Team, Grace Doctorero, UNTV News Worldwide. Sa larong tennis, maganda ang simula ng kampanya ni Roger Federer sa Jerry Weber Open. Tinalo ni Federer sa first round ang German wildcard na si Jan-Lennard Struff 6-4-7-6. Hangad ni Federer na masungkit ang pangsyam niyang Jerry Weber title. Sa sagupaan, 15 aces ang ibinigay kontra kay Struff. Si Malik Jaziri ng Tunisia ang mga kasagupan ni Federer sa second round. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.